Senyor, buhay pa po ang inyong anak. Bigyan niyo po ako ng isang damit niya para masundan ang aso ko. Ipinatong ni Javier Alejandro Mendoza ang kanyang noo sa malamig na lapida habang ang kanyang luha ay bumabagsak sa kulay abong marmol. 2 taon na ang lumipas mula nang baliktarin ang kanyang buhay, ngunit ang sakit ay nanatili pa ring matindi tulad ng unang araw. Nang sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mahinang tapik sa balikat. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang lalaki na may edad 12, nakasuot ng kupas, na sombrero at simpleng damit. Sa tabi niya, isang puting aso na may katamtamang laki ang winawagayway ang buntot nito at tinitingnan siya ng matatalinong mata. "Kayo po ba ang tatay ni Jasmine? Di po ba?" tanong ng bata na may matatag na boses. Nagulat si Javier. Paano nalaman ng batang iyon ang pangalan ng kanyang anak? "Senyor, buhay pa po ang inyong anak. Bigyan niyo po ako ng damit niya para masundan ang aso ko," sabi ng bata nang walang pasubali, itinuturo ang aso. "Baliw ka ba, bata?" Tumayo si Javier ng mabilis, nakaramdam ng pagkahalo ng galit at desperasyon. "Nandito ang anak ko, nakalibing 2 taon na ang nakakaraan. Paano ka naglakas loob na pumunta rito? At gusto niya ring gumuhit ng mga paru-paro, di ba?" Putol ng bata, at may manika siya na tinatawag na bombong na lagi niyang dala-dala. Natigilan si Javier. Hindi nakalagay ang mga detalyeng iyon kahit saan, hindi sa mga pahayagan na nagbalita ng kaso, ni sa mga opisyal na dokumento. "Sino ka?" bulong niya. "Ako po si Luisito, pero Lapo ang itawag ninyo sa akin at ito po si Luningning," sabi niya habang hinahaplos ang aso. Kami po ay naghahanap ng mga tao." "Mga tao?" ulit ni Javier, litong-lito pa rin. "Mga taong nawawala po." Magaling po ang pangamoy ni Luningning. Sinanay po siya ng isang lalaki na nagtrabaho sa pulisya noon, si Mang Ricardo. Nakatira po siya doon sa aming barangay. Tiningnan ni Javier ang bata na may pagkahalo ng di paniniwala at isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman pag-asa. Ngunit mabilis niyang itinabi ang damdaming iyon. Hindi niya kayang maniwala muli. Hindi nawawala ang anak ko. Siya ay pumanaw sa isang aksidente. Ako mismo ang nakakita ng dalhin ng katawan mula sa ospital. "Sigurado po kayo?" Ikinrus ni Luisito ang kanyang mga braso. "Nakita niyo po ba ang kanyang mukha?" "Ako." Nag-atubili si Javier. Ang totoo, hindi niya kayang tumingin. Sarado ang kabaong. Sinabi nila na mas mabuti iyon, na mapapanatili nito ang huling alaala niya sa bata. "Tingnan niyo po. Alam kong mahirap paniwalaan, pero inamoy po ni Luningning dito kahapon at naging balisa po siya malapit sa libingang ito. Nagiging ganyan lang po siya kapag naaamoy niya ang isang tao na humihinga pa. Mahal na tagapakinig, kung gusto niyo ang kwento, samantalahin ang pagkakataong mag-like at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel. Malaki po ang tulong niyan sa amin na nagsisimula pa lang." Ituloy. Naramdaman ni Javier na nanginginig ang kanyang mga binti. Hindi ito maaaring totoo. 2 taon ng pagluluksa, ng pagkakasala, ng isang buhay na naging sunod-sunod na walang laman na mga araw. "Paano mo nalaman ang mga bagay na iyon tungkol kay Jasmine?" tanong niya, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. "Kasi po nakita ko siya, senyor. Ibig sabihin, sa tingin ko po nakita ko siya. Mga 3 buwan na ang nakakaraan. Kasama ko po si Luningning na hinahanap ang pusa ni Aling Marta na nakatakas nang dumaan kami sa isang bahay doon sa Barangay Masaya. Tumigil po si Luningning sa tapat ng gate at nagsimulang umungol. Tumingin po ako at nakita ko ang isang batang babaeng may blonde na buhok na naglalaro sa bakuran. Isang batang babae na may blonde na buhok. Naramdaman ni Javier na bumilis ang kanyang puso. Mag-isa po siya. Gumuguhit sa lupa gamit ang isang patpat. Nang makita niya ako, kinawayan niya ako. Kinawayan ko rin siya, ngunit pagkatapos ay lumabas ang isang babae sa bahay at mabilis siyang ipinasok sa loob. Tiningnan ako ng babae na may takot sa mukha. "Sigurado ka bang siya nga iyon?" "Kaya po kailangan ko ng damit niya, senyor. Nakikilala po ni Luningning ang amoy ng bawat tao kahit na matagal na ang lumipas. Kung siya talaga iyon, malalaman po ni Luningning." Hinaplos ni Javier ang kanyang buhok na may uban. Sa edad na 42, parang tumanda siya ng 10 taon mula nang mawala si Jasmine o mula nang inakala niyang nawala ito. Kahit na totoo iyon, ano ang gusto mong kapalit?" "Wala po, senyor." Ibinaba ni Luisito ang kanyang tingin. "Nawalan din po ako ng mahal sa buhay, ang aking ate na si Felicia. Nawala po siya 4 na taon na ang nakakaraan nang siya ay 15. Hindi na po siya kailanman natagpuan. Nangako po ako na tutulungan ko ang ibang pamilya na mahanap ang mga nawawala.
Ang sinseridad sa boses ng bata ay umantig sa malalim na bahagi ng dibdib ni Javier. Tumingin muli siya sa lapida, sa larawan ni Jasmine, nakangiti na halos 6 na taong gulang pa lang. Paano mo nalaman na pumupunta ako rito? Nagtatrabaho po ako sa sementeryo minsan, tumutulong kay Mang Jose sa paglilinis. Pumupunta po kayo rito tuwing linggo mula nang magsimula ako rito. Matagal po akong naglakas loob na kausapin kayo. Tiningnan ni Javier ang bata ng mas maingat. Payat siya, na may mga katangian na nagpapahiwatig ng mahirap na buhay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang determinasyon na kinilala ni Javier. Iyon ang parehong determinasyon na mayroon siya noong bata pa siya at itinayo ang kanyang negosyo mula sa wala. Kung bibigyan ko ng damit niya ang aso mo, anong mangyayari pagkatapos? Kung makumpirma po ni Luningning na amoy ng inyong anak, susundan po namin ang bakas hanggang saan man kami dalhin. Maaari po masundan ni Luningning ang lumang amoy, ngunit kung mas sariwa, mas mabuti. At kung hindi po siya, humihingi po ako ng paumanhin sa pagbibigay ng maling pag-asa at aalis na po ako. Ipinikit ni Javier ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. 2 taon na nabubuhay sa dilim, tinatanggap ang isang bersyon ng mga pangyayari na hindi niya kailanman lubos na pinaniwalaan. Siguro oras na para hanapin ang katotohanan kahit na mas masakit pa. Saan ka nakatira? Sa Barangay Vista Verde po, senyor. Nakatira po ako sa lola ko, si Lola Guadalupe. At iyon po ang kaibigan niyo, pulis? Si Mang Ricardo po ay nakatira sa ibabang kalsada. Siya po ang nagturo kay Luningning na mang-amoy. Sinabi niya na may likas na talento po siya. Gumawa si Javier ng isang desisyon na magbabago ng lahat. Sige, hahanap ako ng damit niya. Pero kung ito ay isang uri ng panloloko, hindi po ito panloloko, senyor. Gusto ko lang po tumulong. Pagkalipas ng 40 minuto, ipinarada ni Javier ang kanyang itim na luxury sedan sa tapat ng bahay, kung saan siya nakatira ng mag-isa mula nang maghiwalay, ang bahay na naging mausoleum para sa mga alaala ni Jasmine. Ang kwarto ng bata ay nanatili eksakto kung paano niya iniwan noong umaga ng nakamamatay na linggo. Nakakalat ang mga laruan, nakadikit ang mga guhit sa dingding, hindi pa rin ayos ang kama na parang babalik siya anumang oras para matulog. Binuksan ni Javier ang aparador at kinuha ang asul na bestida na may dilaw na bulaklak na paborito ni Jasmine. Ipinipilit niya na isuot ito ng hindi bababa sa 1 beses bawat linggo. Mayroon pa rin itong mahinang amoy ng sabong pambata na ginagamit niya. Nang bumalik siya sa sementeryo, naghihintay sina Luisito at Luningning ng matiyaga sa ilalim ng isang puno. Tumayo ang bata nang makita siyang papalapit. Dinala ko na, sabi ni Javier habang iniaabot ang bestida. Kinuha ni Luisito ang damit ng maingat at inialok kay Luningning para amuyin. Malalim na inamoy ng aso, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at nagsimulang ikaway ang kanyang buntot ng may emosyon. Kinilala niya, ngumiti si Luisito. Nagiging ganyan lang po si Luningning kapag nakita niya ang amoy na hinahanap niya. At ngayon po pupunta tayo sa Barangay Masaya. Luningning, hanapin. Agad na ibinaba ng aso ang kanyang nguso at nagsimulang amuyin ang lupa sa paligid ng libingan. Pagkatapos ng ilang minuto, tumahol siya ng 1 beses at nagsimulang maglakad patungo sa labasan ng sementeryo. Naramdaman ni Javier na bumilis ang kanyang puso. Posible bang buhay ang kanyang anak pagkatapos ng 2 taon na paniniwalang nawala na siya magpakailanman? Sinundan nila si Luningning sa mga lansangan ng lungsod. Ang aso ay tila determinado, humihinto paminsan-minsan para amuyin ang mga poste at kanto, ngunit laging bumabalik sa isang partikular na direksyon. Paano mo natutunan ang tungkol sa paghahanap ng mga tao? Tanong ni Javier habang naglalakad sila. Nang mawala po ang ate ko, nabaliw po ako sa paghahanap sa kanya. Nakita po ako ni Mang Ricardo na umiiyak isang araw at sinabi niyang maaari niya akong turuan ng ilang bagay. Mayroon po siyang aso noon bago si Luningning, si Estrella, na dalubhasa po diyan. Anong nangyari sa kanya? Tumanda na po siya at nawala. Tapos sinanay niya po si Luningning. Sabi niya po mas may talento pa si Luningning kaysa kay Estrella. Naglakad sila ng halos 1 oras hanggang sa makarating sila sa Barangay Masaya, isang mahirap na kapitbahayan na may simpleng bahay at makitid na kalye. Ginabayan sila ni Luningning sa ilang bloke hanggang sa huminto sa tapat ng isang dilaw na bahay na may puting rehas. Nandito, sabi ni Luisito. Dito ko po nakita ang bata. Tiningnan ni Javier ang bahay. Ito ay isang ordinaryong bahay na may maliit na hardin sa harap at mga damit na nakasampay sa bakuran. Kitang-kita ang pagiging balisa ni Luningning. Malalim na inamoy ang gate at mahina ang tahol. Sigurado ka? Hindi po nagkakamali si Luningning.
Kung ganyan po siya, ibig sabihin malakas po ang amoy ng inyong anak dito. Lumapit si Javier sa gate at sumilip sa rehas. Walang laman ang bakuran, ngunit nakita niya ang mga laruan na nakakalat, isang manika, ilang lapis, isang drawing pad. Halos huminto ang kanyang puso nang makita niya ang isang guhit na nakadikit sa refrigerator na nakikita sa likod ng pinto. Ito ay isang guhit ng isang paru-paro. Eksakto kung paano ginagawa ni Jasmine. Kailangan kong pumasok diyan, sabi niya na nanginginig ang boses. Kalma po senyor, hindi po kayo maaaring basta-basta na lang pumasok. Katukin po natin ang pinto at kausapin ang nakatira dito. Huminga ng malalim si Javier, sinusubukang kontrolin ang pagkabalisa. Tama si Luisito. Kailangan niyang manatiling kalmado. Kumatok sila sa pangunahing pinto. Pagkatapos ng ilang minuto, lumitaw ang isang babae na may edad 50. Kulay abo ang kanyang buhok na nakapusod at nakasuot siya ng floral na apron. Magandang hapon, sabi ng babae na tinitingnan sila ng may pagdududa. Magandang hapon po, Aling Estela. Ako po si Javier. Ito po si Luisito. Hinahanap po namin ang aking anak na nawala 2 taon na ang nakakaraan. Namutla ang babae. Ikinalulungkot ko po, ngunit hindi po ako makakatulong. Dito po ako lang at ang aking asawa ang nakatira. Hindi po ba kayo mag-iisip kung ang aming aso ay aamoy-amoy dito? Ipinakita ni Luisito si Luningning na balisa pa rin. Sanay po siyang maghanap ng tao. Hindi maaari. Kailangan nyo nang umalis. Sinubukan ng babae na isara ang pinto, ngunit pinigilan siya ni Javier. Pakiusap. 1 minuto lang po. Kung wala rito, aalis kami at hindi na kami manggugulo. Sabi ko na po, hindi. Wala po kayong karapatang narito. Sa sandaling iyon, isang boses ng bata ang sumigaw mula sa loob ng bahay. Tita Estela, pwede po ba akong maglaro sa bakuran? Naramdaman ni Javier na nawalan ng lakas ang kanyang katawan. Boses iyon ni Jasmine. Makikilala niya ang boses na iyon saan man sa mundo. Jasmine! Sigaw niya. Jasmine! Ako ang tatay mo! Sinubukan ng babae na isara ang pinto ng malakas, ngunit itinulak siya ni Javier at pumasok sa bahay. Jasmine! Jasmine! Nasaan ka? Tumakbo siya sa sala, tinitingnan ang lahat ng kwarto. Sinundan siya ni Luisito kasama si Luningning na tumatahol ng mas malakas. Umalis kayo sa bahay ko, tatawagan ko ang pulis, sigaw ng babae. Binuksan ni Javier ang pinto ng isa sa mga kwarto at nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Nandyan siya, si Jasmine, ang kanyang anak, buhay, nakaupo sa kama na naglalaro ng manika na hindi niya nakilala. Nang makita siya, lumaki ang kanyang mga mata. Papa, sabi niya na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Anak ko, lumuhod si Javier at niyakap siya ng mahigpit, umiiyak na hindi pa kailanman umiyak sa buhay niya. Anak ko, buhay ka! Buhay ka! Niyakap din siya ni Jasmine, ngunit napansin ni Javier na tila siya litong-lito, natatakot. Papa, bakit hindi mo ako hinanap dati? Sabi ni Tita Estela, ayaw mo na sa akin. Naramdaman ni Javier ang matinding galit na bumubulusok sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado para kay Jasmine. Hindi totoo iyan, mahal ko. Hinanap ka ni Papa araw-araw. Araw-araw. Pero sabi ni Mama, anong sabi ni Mama? Sabi niya abala ka. At kailangan kong manatili dito kay Tita Estela ng ilang panahon. Tiningnan ni Javier si Luisito na nakatingin sa lahat na may luha sa mata. Pagkatapos ay tiningnan niya ang babae na nakasandal sa dingding, kitang-kita ang takot. Nasaan ang ex-asawa ko? Hindi ko po alam. Dinala po niya ang bata rito at sinabing pansamantala lang. Halos 2 taon na iyon. Pansamantala? Tumayo si Javier habang karga pa rin si Jasmine. At sa tingin niyo po normal na iwan ng isang ina ang kanyang anak sa isang estranghero ng 2 taon? Nagbabayad po siya ng maayos at sinabi niya po na may problema kayo, na kayo po ay marahas. Marahas? Halos sumigaw si Javier. Wala akong kailanman sinaktan sa aking anak o sa aking ex-asawa. Nagsimulang umiyak si Jasmine, natatakot sa malalakas na boses. Ayos lang po, mahal ko. Pinatahan siya ni Javier. Hindi po galit si Papa sa iyo. Masaya po si Papa na natagpuan ka. Senyor, lumapit si Luisito. Sa tingin ko po mas mabuting umalis tayo rito at dalhin si Jasmine sa bahay. Pagkatapos po natin ayusin ang iba. Tumango si Javier. Ang prioridad ay mailabas ang kanyang anak doon at dalhin sa isang ligtas na lugar. Jasmine, gusto mo bang umuwi kasama si Papa? Pwede ko bang dalhin si Bongbong? Tanong niya. Ipinapakita ang isang manika na iba sa naaalala niya. Oo naman, mahal ko. Pwede mong dalhin ang lahat ng gusto mo.
Habang inaayos ni Jasmine ang kanyang mga gamit, bumaling si Javier sa babae. Ano ang pangalan mo? Estela. Estela Garcia. Estela, malalaman ko ang buong katotohanan tungkol dito. Sasabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo, ngunit ngayon gusto ko lang dalhin ang aking anak sa bahay. Pakiusap, huwag niyo po akong isumbong. Tumutulong lang po ako. Sinabi po ng ex-asawa niyo na pansamantala lang. Saan ko po siya mahahanap? Hindi ko po alam. Pinalitan niya po ang numero ng telepono niya ilang buwan na ang nakakaraan. Lumalabas lang po siya rito paminsan-minsan para tingnan ang bata. Muling binuhat ni Javier si Jasmine at naglakad patungo sa pinto. Sinamahan siya ni Luisito kasama si Luningning. Salamat, sabi ni Javier kay Luisito nang lumabas sila ng bahay. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko kailanman mahahanap ang aking anak. Sabi ko po tutulungan ko kayo, senyor. Paano ko ito mababayaran? Hindi nyo na po kailangan bayaran. Ingatan nyo lang po siya ng mabuti. Tiningnan ni Javier ang batang lalaki na may edad 12 na, nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang bata na, sa kabila ng kanyang murang edad at mga paghihirap, inilaan ang kanyang oras para tumulong sa iba. Mayroon ka bang matutuluyan, Luisito? Opo, senyor. Nakatira po ako sa lola ko at maayos po ang kalusugan niya medyo, pero hindi po siya makapagtrabaho ng husto. May naisip si Javier. Paano kung kayo at ang lola mo ay lumipat at manirahan kasama ko at ni Jasmine? Malaki ang bahay ko, may sapat na espasyo at kakailanganin ni Jasmine ng mga kaibigan pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nagpakawala si Luisito ng malaking ngiti. Seryoso po kayo, senyor. Seryosong seryoso. Pamilya na kayo ngayon. Sa pagbalik sa bahay, nakatulog si Jasmine sa likurang upuan ng kotse. Tahimik na nagmamaneho si Javier. Pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyari. Buhay ang kanyang anak. Pagkatapos ng 2 taon ng pagluluksa, buhay at ligtas siya. Ngunit ngayon, kailangan niyang maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Bakit ginawa ito ni Pia, ang kanyang ex-asawa? Bakit nila pinaniwala na pumanaw si Jasmine? At higit sa lahat, sino pa ang kasangkot sa panlolokong ito? Nang makarating sila sa bahay, inihiga ni Javier si Jasmine para matulog sa kanyang sariling kwarto. Pagod at litong-lito siya. Kailangan niya ng oras para maproseso ang lahat. Luisito, gusto mo bang tawagan ang lola mo at sabihin sa kanya ang tungkol sa paglipat? Pwede ko bang gamitin ang telepono mo? Inabot ni Javier ang aparato sa bata at pumunta sa kusina para maghanda ng pagkain. Ang kanyang utak ay nagtatrabaho ng 1,000 sa isang oras. Kailangan niyang gumawa ng ilang mahahalagang desisyon. Una, kukuha siya ng abogado. Pangalawa, kukuha siya ng isang pribadong investigador para malaman ang buong katotohanan. Pangatlo, hahanapin niya ang kanyang ex-asawa at hihingi ng paliwanag. Ngunit higit sa lahat, kailangan niyang alagaan si Jasmine. Marahil kakailanganin niya ng psychological support pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Senyor Javier, pumasok si Luisito sa kusina. Gusto po ng lola ko na kausapin kayo. Kinuha ni Javier ang telepono. Hello, magandang gabi. Ako po si Guadalupe, ang lola ni Luisito. Ikunwento niya po sa akin ang nangyari. Sigurado po ba kayo sa inyong alok, senyor? Oo naman, Lola Guadalupe. Iniligtas ni Luisito ang buhay ko ngayon. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Ngunit simpleng tao lang po kami, senyor. Ayaw po naming makagulo. Hindi kayo makakagulo. Sa katunayan, malaki ang maitutulong ninyo sa akin. Kakailanganin ng aking anak ng pagmamahal at atensyon at kailangan kong magtrabaho para masuportahan ang pamilya. Kung ganoon po, tatanggapin ko po. Kailan po kami makakalipat? Kahit kailan nyo gusto. Kahit bukas, kung posible. Pagkababa ng telepono, tiningnan ni Javier si Luisito. Tinanggap ng lola mo. Salamat po, Senyor Javier. Binabago niyo po ang aming buhay. Kayo ang nagpabago sa akin. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Javier. Nanatili siyang nakaupo sa upuan sa tabi ng kama. Pinagmamasdan si Jasmine na humihinga. Hindi pa rin ito makatotohanan na naroon siya, buhay at ligtas. Kinaumagahan, nagising siya na natatakot na parang panaginip lang ang lahat. Papa, nandito ako, mahal ko. Makakasama ko na ba kayo ngayon? Magpakailanman, anak ko. Hindi na tayo maghihiwalay pa. At si Mama? Nag-atubili si Javier. Paano niya ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang na bata na inabandona siya ng kanyang sariling ina? Si Mama, may ginawa siyang masama, ngunit ang mahalaga ay kasama mo ako ngayon. Ayaw na niya sa akin? Hindi ko alam, mahal ko. Ngunit mahal na mahal kita at lagi kitang mamahalin.
Tumango si Jasmine at yumakap sa kanyang ama. Naramdaman ni Javier na marami siyang trabahong gagawin para maibalik ang tiwala at seguridad ng kanyang anak. Nang gabing iyon, dumating si Luisito kasama ang kanyang lola, si Lola Guadalupe, isang 70 taong gulang na maliit at nakangiting babae. Ikinagagalak ko po kayo, Senyor Javier. Salamat po sa pagbubukas ng inyong tahanan para sa amin. Ako po ang ikinagagalak, Lola Guadalupe. Naging napakalungkot po ng bahay pagkatapos kong isipin na nawala ang aking anak. Nagtago si Jasmine sa likod ng kanyang ama nang makita ang mga bisita. Jasmine, ito ang ating mga bagong kaibigan. Ito si Luisito na tumulong sa akin na hanapin ka at ito si Lola Guadalupe. Lumuhod si Luisito sa taas ng bata. Kumusta, Jasmine? Naaalala mo ako? Umiling siya. Matagal ka naming hinanap ni Luningning. Umiyak ng husto ang tatay mo dahil sa pagkamiss sa iyo. Totoo ba? Tiningnan niya si Javier. Totoo, mahal ko. Umiyak si Papa araw-araw. Patawad, Papa. Ayaw kong malungkot ka. Muling naramdaman ni Javier ang luha sa mata. Wala kang kasalanan, Jasmine. Walang anumang kasalanan dito ang sa iyo. Dahan-dahang lumapit si Lola Guadalupe. Napakagandang bata. Ikinuwento ni Luisito sa akin na mahilig kang gumuhit ng mga paru-paro. Mahiyain na tumango si Jasmine. Gusto mo bang gumuhit kasama ko? Marunong din akong gumawa ng mga paru-paro. Sa unang pagkakataon mula nang matagpuan siya, nakita ni Javier si Jasmine nang ngumiti. Ang mga sumunod na araw ay para sa pag-a-adjust. Si Jasmine ay malinaw na na-trauma, ngunit unti-unti siyang nagsimulang magbukas sa bagong pamilya. Malaki ang papel ni Luisito sa prosesong iyon dahil malapit siya sa edad niya at nakikipag-ugnayan sa paraan na hindi magawa ng mga matatanda. Nag-schedule si Javier ng appointment sa isang child psychologist at sinimulan ang investigasyon kung ano talaga ang nangyari 2 taon na ang nakakaraan. Kumuha siya ng isang pribadong investigador na nagngangalang Detective Victor Reyes na inirekomenda ng kanyang abogado. Si Victor ay isang dating pulis na may karanasan sa mga kaso ng nawawalang tao. Senyor Javier, kakailanganin ko ang lahat ng detalye tungkol sa araw na sinasabing pumanaw ang inyong anak. Isinalaysay ni Javier ang lahat ng kanyang naaalala. Tumawag si Pia na balisang-balisa, sinabing na aksidente si Jasmine at dinala sa ospital. Nang dumating siya doon, nasa UCEI siya. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang mga doktor at sinabing hindi ito nakayanan. Nakita niyo po ba ang katawan? Hindi. Sinabi ni Pia na mas mabuting panatilihin ko ang huling magandang alaala ni Jasmine at ang libing ay nakasarado ang kabaong. Si Pia ang nag-ayos ng lahat. Nabigla ako. Hinayaan ko siyang umasikaso ng lahat ng detalye. Sigurado po ba kayo na mayroong katawan sa kabaong? Naramdaman ni Javier ang panginginig. Hindi ko kailanman naisip iyon. Paano niya nagawang palsipikahin ang sitwasyon sa ospital? Alamin natin. Kailangan ko ang mga pangalan ng lahat ng mga doktor at nurse na kasangkot. Ibinigay ni Javier ang lahat ng impormasyong mayroon siya. Nangako si Victor na sisimulan kaagad ang investigasyon. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag si Victor na may mga unang natuklasan. Senyor Javier, may nakita po akong interesante. Ang doktor na pumirma sa sertipiko, si Dr. Jose P. Mercado, ay tinanggal sa ospital 3 buwan pagkatapos ng kaso ng inyong anak. Bakit? Mga irregularidad sa dokumentasyon, hinala ng palsipikasyon ng mga ulat. Nakausap mo ba siya? Hindi pa po, ngunit nakita ko na kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Nasa isang pribadong klinika siya sa katimugang bahagi. At ang mga nurse, isa sa kanila, si Aling Lourdes Perez, ay nagbitiw din sa parehong panahon. Nakuha ko ang kanyang direkhan. Naramdaman ni Javier na nasa tamang landas sila. Kailan natin sila makakausap? Bukas na mismo, kung gusto niyo po. Mahal na tagapakinig, kung ikinasisiyahan mo ang kwento, samantalahin ang pagkakataong mag-like at, higit sa lahat, mag-subscribe sa channel. Malaki ang tulong niyan sa amin na nagsisimula pa lang. Ituloy. Kinaumagahan, nagtungo sina Javier at Victor sa bahay ni Aling Lourdes Perez. Ito ay isang simpleng tirahan sa isang liblib na barangay. Si Aling Lourdes, isang babae na may edad 40, ang sumagot sa pinto na may mukha ng isang matagal nang hindi nakakatulog. Aling Lourdes Perez? Tanong ni Victor. Opo, ano po ang kailangan ninyo? Mga investigador po kami. Nag-iimbestiga po kami ng mga irregularidad sa Sacred Heart Hospital na may kaugnayan sa mga kaso 2 taon na ang nakakaraan. Namutla ang babae. Wala po akong sasabihin. Aling Lourdes. Lumapit si Javier. Ako po si Javier Mendoza. Inalagaan niyo po ang anak ko na si Jasmine noong araw na sinasabing pumanaw siya. Ako,
Ako po ay hindi naaalala. Pakiusap. Kinuha ni Javier ang isang larawan ni Jasmine mula sa kanyang bulsa. Gusto lang po naming maintindihan kung ano ang nangyari. Buhay po ang anak ko. Natagpuan namin siya 1 linggo na ang nakakaraan. Tiningnan ni Aling Lourdes ang larawan at nagsimulang manginig. Buhay siya? Oo, pakiusap. Ikuwento niyo po sa akin kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Tumingin si Aling Lourdes sa paligid na parang tinitiyak na walang nakakakita sa kanila. Pasok po kayo ng mabilis. Pumasok sila sa simpleng sala. Inalok ni Aling Lourdes ng kape at umupo sa isang lumang upuan. Alam ko na darating ang araw na ito, sabi niya. Humihinga ng malalim. Ano ang nangyari, Aling Lourdes? Nilapitan po ako ni Dr. Jose noong umagang iyon. Sinabi niya po nakikita ako ng 5,000 pesos kung tutulungan ko siya sa isang espesyal na kaso. Espesyal? Paano? Sabi niya po, isang ina ang desperado na itago ang kanyang anak mula sa marahas na ex-asawa at ang tanging paraan ay magkunwari na pumanaw ang bata at naniwala ka sa kanya. Noon po, oo, ipinakita niya po sa akin ang mga larawan ng isang babaeng sugatan. Sabi niya po, patuloy na sasaktan ng ex-asawa ang bata at ang kanyang ina kung hindi sila gagawa ng isang radikal na bagay. Anong mga larawan? Mga larawan po ni Pia na may mga pasa sa mukha at sa mga braso. Naramdaman ni Javier na nanlamig ang kanyang dugo. Alam ni Pia na hindi niya kailanman sasaktan siya o si Jasmine. Ang mga larawan ay peke. At ano ang papel mo dito? Kailangan ko po kumpirmahin ang bersyon ni Dr. Jose kapag dumating kayo sa ospital. Sabihin na ang bata ay nagtamo ng malubhang pinsala at hindi ito nakayanan. Ngunit wala pong bata. Wala. Dinala ni Pia si Jasmine sa ospital, ngunit lumabas sila sa likod ng pinto habang kayo ay pumapasok sa harap. At pagkatapos, pinalsipika ni Doktor. Jose ang lahat ng dokumento, sertipiko, medikal na ulat, lahat. Walang laman ang kabaong sa libing. Naramdaman ni Javier ang pagduduwal. 2 taon ng kanyang buhay ang nasayang dahil sa isang napakakomplikadong kasinungalingan. Bakit mo ito sinasabi ngayon? Kasi po hindi ko na po kayang mabuhay na may ganitong kasalanan. At dahil po kung buhay ang bata, nararapat po siyang makasama ang kanyang tunay na ama. Alam mo ba kung saan ko mahahanap si Dr. Jose? Nagtatrabaho po siya sa isang klinika sa Condesa, Renewed Life Clinic. Isinulat ni Victor ang lahat ng impormasyon. Aling Lourdes, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na ulitin ito sa isang opisyal na pahayag kung para sa hustisya po? Opo. Umalis sila sa bahay ni Aling Lourdes at dumiretso sa Renewed Life Clinic. Determinado si Javier na pakinggan ang bersyon ni Dr. Jose. Ang klinika ay maliit, ngunit maayos. Sa reception, hiniling nilang kausapin si Dr. Jose P. Mercado. Nasa consultation po siya. May appointment po ba kayo? Emergency po, sabi ni Victor habang ipinapakita ang kanyang investigator ID. Tungkol po sa isang lumang kaso. Kinabahan ang receptionist at tinawag ang doktor. Lumabas si Doktor. Jose, pagkalipas ng ilang minuto, siya ay isang lalaki na may edad 50, may uban at salamin. Paano po ako makakatulong? Doctor, Jose, kailangan ko pong kausapin kayo tungkol kay Jasmine Mendoza, sabi ni Javier. Nanlamig ang doktor sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay bumalik sa sarili. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, abogado. Lumapit si Victor. Nakausap na po namin si Aling Lourdes Perez. Alam na po namin ang buong plano. Doktor, tumingin si Doktor. Jose sa paligid. Nakita niya na may ibang pasyente na nakikinig sa usapan. Mag-usap po tayo sa aking opisina. Sinundan nila ang doktor sa isang maliit na kwarto sa likod ng klinika. Ano po ang gusto niyo? Ang katotohanan, sabi ni Javier. Bakit niyo po tinulungan ang ex-asawa ko na magkunwari na pumanaw ang anak ko? Tingnan niyo po, wala po akong pagpipilian. Sabi niya po kayo ay marahas, na sinasaktan niyo siya at ang bata. Kasarinlan niyan. Paano mo nalaman? Mayroon po siyang ebidensya. Mga larawan ng mga sugat, mga peking larawan. Wala akong kailanman sinaktan sa aking pamilya. Yumuko si Dr. Jose. Inalok po niya ako ng 20,000 pesos. Dumaranas po ako ng kahirapan sa pananalapi noon. At hindi mo naisip na i-verify kung totoo ang kwento. Mukhang desperado po siya at sinabi niya po na pansamantala lang na sa loob ng ilang buwan ay bubuhayin niya ang bata at lilipat sa ibang estado. Ngunit 2 taon na ang nakakaraan. Alam ko, pagkatapos kong gawin iyon, nawala siya. Pinalitan ang numero ng telepono. Hindi ko na siya makontak. Saan ko siya mahahanap? Wala akong ideya. Ang huling narinig ko po tungkol sa kanya ay 1 taon na ang nakakaraan.
Sinabi ng isang kakilala na nakatira siya sa Cebu kasama ang isang lalaki. Anong lalaki? Hindi ko po alam ang pangalan. Alam ko lang po na may pera siya at ayaw niya sa mga bata. Nagsimulang maintindihan ni Javier ang sitwasyon. Nakahanap si Pia ng relasyon sa isang taong hindi tinatanggap si Jasmine. Sa halip na mawala ang lalaki, pinili niyang iwan ang anak. Doktor, may ideya po ba kayo sa ginawa niyo? Sinira niyo po ang buhay ko ng 2 taon. Alam ko po at pinagsisisihan ko po iyon araw-araw. Kung makakatulong, maaari po akong pumirma ng buong pagtatapat. Kinuha ni Victor ang papel at panulat. Pwede po kayong magsimulang magsulat. Habang isinusulat ni Dr. Jose ang pagtatapat, tinawagan ni Javier ang kanyang abogado at ikinuwento ang lahat ng kanyang natuklasan. Javier, sa mga pagtatapat na ito, mayroon kang sapat na material para idemanda si Pia at ang mga kasangkot sa plano. Ang gusto ko ngayon ay hanapin si Pia at hilingin na ipaliwanag niya sa akin ang lahat ng ito ng personal. Kukuha ako ng isang investigador sa Cebu para mahanap siya. Salamat, Abogado Francisco. Anumang balita, tawagan mo ako. Binaba ni Javier ang telepono at bumaling kay Victor. Nakakuha ba tayo ng sapat na material? Higit pa sa sapat. Sa mga testimonya ni Aling Lourdes at ni Dr. Jose, mapapatunayan natin ang buong panloloko. At ngayon po ay babalik tayo sa bahay at aalagaan si Jasmine. Ang iba ay unti-unting maaayos. Nang makarating sila sa bahay, nakita ni Javier ang isang eksena na nagpainit sa kanyang puso. Si Jasmine, Luisito at Lola Guadalupe ay nasa sala, gumuguhit ng magkasama. Si Luningning ay natutulog sa paanan ni Jasmine. Papa! Tumakbo si Jasmine para yakapin siya. Tingnan mo ang ginuhit ko. Ito ay isang guhit ng bagong pamilya. Si Javier, Jasmine, Luisito, Lola Guadalupe at Luningning, lahat ay magkakahawak kamay sa harap ng isang bahay. Ang ganda, mahal ko. Tinuruan po ako ni Lola Guadalupe na gumuhit ng tao at ikinuwento po sa akin ni Luisito kung paano ako natagpuan ni Luningning. At ano ang naisip mo sa kwentong iyon? Sa tingin ko po, napakatalino ni Luningning. Kaibigan ko na po siya ngayon. Tiningnan ni Javier si Luisito at Lola Guadalupe nang may pasasalamat. Sa loob ng 1 linggo, naging pamilya sila na kailangan ni Jasmine. Lola Guadalupe, kumusta po ang araw niyo? Napakabuti po, Senyor Javier. Si Jasmine ay isang napakabait na bata. Nagkwentuhan po kami ng husto. Tungkol saan kayo nagkwentuhan? Tungkol po sa buhay sa bahay ni Tita Estela. Mukhang hindi naman po siya masama. Natakot lang po siya sa sitwasyon. Ikinuwento po sa akin ni Jasmine na laging sinasabi ni Tita Estela na malapit na raw po siyang kukunin ng kanyang ina. At gusto mo bang dumating ang mama? Yumuko si Jasmine. Gusto ko po sana na dumating siya, pero mas gusto ko po na kayo ang dumating. Bakit, mahal ko? Kasi po lagi ko po kayong naaalala, Papa. Kahit sinabi po ni Mama na ayaw niyo na sa akin, alam ko po na hindi totoo. Muling naramdaman ni Javier na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Kasi po kapag ipinikit ko po ang aking mga mata, naaalala ko po ang amoy ng inyong pabango at ang inyong boses na kumakanta sa akin bago matulog. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang lahat, nanatili si Javier sa terrace, iniisip ang lahat ng nangyari. 1 linggo na ang nakakaraan. Siya ay isang lalaking nawasak ng kalungkutan. Ngayon, nabalik na sa kanya ang kanyang anak at isang bagong pamilya na nagmamahal sa kanya. Ngunit mayroon pa ring hindi natapos na mga bagay. Kailangan ni Pia na panagutan ang kanyang mga ginawa. Si Estela din at ang lahat ng kasangkot sa plano. Nagring ang kanyang telepono. Si Abogado Francisco iyon. Javier, natagpuan na namin si Pia. Nasaan siya? Sa Cebu. Tulad ng sinabi ng doktor, nakatira siya sa isang negosyante na nagngangalang Mr. Mauricio Lim. Nakuha namin ang address. Pupunta ako bukas na mismo. Javier, baka mas mabuting gawin ito sa pamamagitan ng mga abogado. Ang pagpunta ng personal ay maaaring makapagpakomplikado ng mga bagay. Hindi, Abogado Francisco. Gusto kong marinig mula sa kanyang bibig kung bakit niya ito ginawa. Gusto kong tingnan niya ako sa mata at ipaliwanag kung bakit niya inabandona ang aming anak. Kung ganoon po, sasama ako sa inyo at magdadala din tayo ng abogado mula sa Cebu. Sige po. Binaba ni Javier ang telepono at umakyat sa kwarto. Tulog na tulog si Jasmine, yakap-yakap si Luningning na nakahiga sa kama. Mahina siyang hinalikan sa noo. Aayusin ni Papa ang lahat. Mahal ko, hindi na tayo muling paghihiwalayin. Kinaumagahan, ipinaliwanag ni Javier kay Jasmine na kailangan niyang maglakbay ng 1 araw, ngunit babalik siya kaagad.
Hahanapin mo si Mama? Tanong niya. Kakausapin ko siya. Bakit? Gusto ko po na humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling. Ang karunungan ng isang 8 taong gulang na bata ay nagulat kay Javier. At kung ayaw po niyang humingi ng tawad, hindi na po siya maaaring manirahan kasama namin. Sabi po ni Lola Guadalupe, ang pamilya po ang nag-aalagaan sa isa't isa. Ngumiti si Javier. Tinuturuan ni Lola Guadalupe si Jasmine tungkol sa mahahalagang halaga. Tama si Lola Guadalupe, mahal ko. At kayo, Luisito, at siya ang nag-aalaga sa akin, tulad ng pag-aalaga ko sa inyo. At si Luningning din. Naglakbay si Javier patungong Cebu sa flight ng 10 ng umaga kasama si Abogado Francisco Reyes at Abogado Ricardo Santos, ang abogado mula sa rehiyon. Ang address ni Pia ay nasa isang eksklusibong lugar ng Cebu, isang gated subdivision na may malalaking bahay at maayos na hardin. Huminto sila sa harap ng numero 412, isang puting 2 palapag na bahay na may isang kulay pilak na luxury car sa garahe. Paano natin ito lalapitan? Tanong ni Abogado Ricardo. Diretso sa punto, sabi ni Javier. Gusto ko ng mga sagot. Kumatok sila sa doorbell. Isang katulong ang sumagot. Magandang hapon. Nais po naming kausapin si Pia. Wala po si Aling Pia. Babalik po siya hanggang gabi. Emergency po. Pwede po ba kaming maghintay? Hindi ko po alam. Mas mabuting tumawag po muna kayo. Sa sandaling iyon, isang boses ng lalaki ang sumigaw mula sa loob. Sino iyan? Rosalba. Isang lalaki na may edad 45 ang lumitaw sa pinto. Matangkad, maayos ang gupit ng buhok, mamahaling damit. Mr. Mauricio Lim? Tanong ni Abogado Francisco. Opo, ano po ang kailangan ninyo? Mga abogado po kami. Kailangan po naming kausapin si Pia tungkol sa isang judicial process. Kitang-kita ang pag-aalala ni Mauricio. Anong klaseng proseso? Kaugnay po ng pag-abandona ng isang menor de edad, sabi ni Abogado Ricardo. Hindi ko po alam ang sinasabi nyo. Alam po namin na nakatira si Pia dito. Lumapit si Javier. Ako po si Javier Mendoza, ang ex-asawa niya at ama ni Jasmine. Namutla si Mauricio. Sinabi po sa akin ni Pia na ang bata ay pinilit ni Javier ay pumanaw sa isang aksidente. Kasinungalingan iyan. Buhay ang anak ko at inabandona ng kanyang ina, 2 taon na ang nakakaraan. Hinaplos ni Mauricio ang kanyang buhok ng nerbyoso. Nasaan si Pia ngayon? Giit ni Abogado Francisco. Nasa mall, pero tingnan niyo po, wala po akong alam tungkol dito. Sinabi niya po sa akin na balo siya, na nawala ang kanyang anak sa isang aksidente, at wala ka man lang bang hinala? Umiiyak po siya kapag pinag-uusapan ng bata. Mukhang sinsero, Mauricio. Lumapit si Abogado Ricardo. Alam mo ba na ang pakikilahok sa pag-abandona ng isang inosenteng bata ay isang krimen? Hindi ko po alam. Sumusumpa po ako na hindi ko alam. Kung ganoon, kinuha ni Javier ang larawan ni Jasmine mula sa kanyang bulsa. Hindi po ba kayo mag-iisip kung ang anak ko ay darating at manirahan dito kasama ang kanyang ina? Tiningnan ni Mauricio ang larawan at lubos na nagbago ang kanyang ekspresyon. Tingnan niyo po, ako po ay hindi kaya. Ibig sabihin, wala po akong istruktura para mag-alaga ng bata. Kung ganoon, hindi ka tumatanggap ng mga bata sa iyong bahay? Hindi iyon. Masikip lang po ang aming buhay dito. Madalas po kaming naglalakbay para sa trabaho. Hindi po ito magiging maganda para sa isang bata. Naintindihan ni Javier ang lahat. Hindi tumatanggap si Mauricio ng mga bata at pinili ni Pia ang relasyon sa halip na ang kanyang anak. Saang mall siya? SM City Cebu. Pero tingnan niyo po, pagdating niya, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Kailangan po itong maayos. Hahanapin natin siya sa mall, sabi ni Abogado Francisco. Nagtungo sila sa SM City Cebu. Tinawagan ni Abogado Ricardo ang ilang contact at natagpuan ang kotse ni Pia sa parking lot. Nandito siya, plate number GTO 9821. Naghintay sila malapit sa kotse. Pagkalipas ng 2 oras, lumitaw si Pia na may dalang ilang shopping bags. Nang makita niya sila, ibinaba niya ang mga bags sa sahig. Javier, hello Pia. Iba na siya. Blonde ang buhok, mamahaling damit, alahas. Mukha siyang isang ganap na bagong tao. Anong ginagawa mo rito? Kinuha ko ang mga paliwanag. Mga paliwanag sa ano? Sa anak natin, kay Jasmine. Naaalala mo siya? Tiningnan ni Pia ang mga abogado. Pagkatapos ay muli kay Javier. Hindi ko maintindihan. Natagpuan ko siya, Pia. Natagpuan ko ang anak natin, buhay, sa bahay ni Estela. Sumandal si Pia sa kotse, na parang bibigay ang kanyang mga binti. Paano nangyari iyon? Alam mo kung paano. Bakit mo ito ginawa sa akin?
Bakit mo ito ginawa sa anak natin? Javier, ako. Ako po ay makapagpapaliwanag. Kung ganoon, ipaliwanag mo. Tumingin si Pia sa paligid. Nakita na ang mga tao ay nagsisimulang tumigil para obserbahan ang pagtatalo. Hindi rito. Pumunta tayo sa isang mas pribadong lugar. Pumunta sila sa food court, sa isang mas liblib na sulok. Magsalita ka, sabi ni Javier. Javier, hindi mo na iintindihan kung gaano kahirap para sa akin pagkatapos ng paghihiwalay. Mahirap paano? Mag-isa ako, walang pera, inaalagaan si Jasmine. Halos hindi ka nagpapakita para tingnan siya. Kasarinlan iyan. Kinukuha ko siya tuwing weekend at regular na binabayaran ng sustento, ngunit hindi iyon sapat. Gusto kong muling itayo ang buhay ko, humanap ng taong mamahalin ako. At dahil doon, inabandona mo ang anak natin? Hindi iyon pag-abandona. Itinaas niya ang boses. Iniwan ko siya kay Estela ng pansamantala. Pansamantala? 2 taon iyon, Pia. Kukunin ko siya. Kailan? Kapag naayos ang sitwasyon. Anong sitwasyon? Yumuko si Pia. Ayaw ni Mauricio sa mga bata. Sinabi niya na mananatili lang siya sa akin kung wala akong anak. Kaya, pinili mo siya sa halip na ang anak natin. Hindi madaling pagpili. Oo naman, hinampas ni Javier ang mesa. Pinili mo ang pera at ginhawa sa halip na ang iyong sariling anak. Hindi mo naiintindihan. Desperado ako. Hindi na ako makahanap ng trabaho. Halos paalisin na ako. Inalok ako ni Mauricio ng isang bagong buhay at ang pagpeke sa sitwasyon ni Jasmine ay bahagi ng bagong buhay na iyon. Iyon lang ang paraan na nakita ko. Kung basta-basta na lang akong nawala kasama siya, susundan mo ako. Kailangan ko ng isang tiyak na bagay. Naramdaman ni Javier ang pagduduwal sa pagdinig nito. May ideya ka ba sa ginawa mo sa akin? 2 taon akong nag-iisip na nawala ang anak ko. Ikinalulungkot ko, Javier. Ngunit sa panahong iyon ang tila pinakamahusay na solusyon. Ang pinakamahusay na solusyon para kanino? Para sa iyo. At si Jasmine, naisip mo ba siya kailanman? Oo, kaya iniwan ko siya kay Estela. Alam kong aalagaan siya ng mabuti. Mabuting inaalagaan. Tumayo si Javier. Umiiyak siya para sa akin araw-araw. Nagtatanong siya kung bakit hindi siya kinukuha ni Papa. Sinira mo ang pagkabata ng anak natin. Nagsimulang umiyak si Pia. Aayusin ko ang lahat, Javier. Sumusumpa ako. Paano? Mag-iimbento ako na natagpuan siya na buhay, na nawalan siya ng memorya sa aksidente o kung ano paman. At inakala mo bang gagana iyon? Hindi ko alam. Litong-lito ako. Sa bawat araw na lumipas, mas mahirap nang bumalik. Kinuha ni Abogado Francisco ang salita. Pia, alam mo ba na nakagawa ka ng maraming krimen? Pamemeke ng dokumento, pag-abandona ng inosenteng bata, panloloko. Hindi ko po gusto na maging ganoon, ngunit ganoon po ang nangyari, sabi ni Abogado Ricardo. At ngayon, kailangan mong panagutan iyon. Ano ang gusto ninyo sa akin? Huminga ng malalim si Javier. Gusto kong sumama ka sa akin para makita ang anak mo. Gusto kong tingnan mo siya sa mata at humingi ng tawad. At pagkatapos gusto kong pirmahan mo ang pinal na pagtalikod sa custody. Paano iyon? Hindi ka karapat-dapat na maging ina niya. Pipirmahan mo ang isang dokumento na tinatalikdan ang lahat ng karapatan bilang ina. Javier, anak ko rin siya. Anak mo siya. Itinalikod mo siya nang iwan mo siya. Hindi ko iyon magagawa. Oo, kaya mo at gagawin mo. Dahil kung hindi mo gagawin, idedemanda kita sa lahat ng krimen na ginawa mo. Mananatili ka sa bilangguan ng maraming taon. Tiningnan ni Pia ang mga abogado, naghahanap ng suporta. Pia, sabi ni Abogado Ricardo, masyado pang mapagbigay si Javier. Sa mga ebidensya na mayroon siya, walang duda na makukulong ka. Ngunit kung pipirmahan ko ang dokumentong ito, hindi bababa sa malaya ako sa mga proseso, sa mga kasong kriminal. Oo, sabi ni Abogado Francisco. Ngunit kailangan mong bayaran ang lahat ng gastos na ginastos ni Javier sa investigasyon at mga abogado. Magkano? Mga 50,000 pesos sa ngayon. Namutla si Pia. Wala akong ganoong pera. Si Mauricio. Oo, sabi ni Javier. Siya ang nakinabang sa buong sitwasyong ito. Bumalik sila sa bahay ni Mauricio na nagpanik ng malaman ang mga detalye. Pia, paano mo ako niloko ng ganyan? Mauricio, patawad. Desperado ako. At ngayon, maaari rin akong idemanda dahil sa pagiging kasabwat kung hindi ka makikipagtulungan, sabi ni Abogado Ricardo. Kung babayaran mo ang danyos at tutulong ka sa paglutas ng sitwasyon, hindi ka magkakaproblema. Magkano? 50,000 pesos. Nagkalkula si Mauricio sa kanyang isip. Sige, ngunit pagkatapos nito, Pia, aalis ka sa bahay ko. Paano iyon? Niloko mo ako.
Ayaw ko na sa iyo. Halos awa ni Javier si Pia. Nawawalan siya ng lahat. Ang anak, ang relasyon, ang komportableng buhay. Ngunit mabilis niyang naaalala si Jasmine na umiiyak sa bahay ni Estela. Nagtatanong kung bakit hindi siya kinukuha ni Papa. Pia, sasama ka sa amin. O mas gusto mo na ako lang ang kukuha kay Jasmine. Sasama ako sa inyo. Ang paglalakbay pabalik mula Cebu ay puno ng tensyon. Umiyak si Pia sa buong biyahe. Wala siyang naramdamang awa si Javier. Nang makarating sila sa bahay, halos gabi na. Si Jasmine ay nasa sala. Naglalaro kasama si Luisito nang makita silang pumasok. Papa, tumakbo siya para yakapin siya. Pagkatapos ay nakita niya si Pia at huminto na litong-lito. Mama, kumusta mahal ko? Lumuhod si Pia sa taas ni Jasmine. Kumusta ka? Ayos lang po ako. Bakit niyo po ako iniwan sa bahay ni Tita Estela? Tiningnan ni Pia si Javier pagkatapos ay muli sa kanyang anak. May ginawa po akong masama, Jasmine, at dumating po ako rito para humingi ng tawad. Ayaw mo na po sa akin? Mahal kita, mahal ko. Lagi kitang mamahalin. Ngunit mas inaalagaan ka ni Papa kaysa sa akin. Tiningnan ni Jasmine ng litong-lito ang dalawa. Pero ngayon po pwede na po tayong manirahan ng magkasama. Lumuhod si Javier sa tabi ni Pia. Jasmine, si Mama ay maninirahan na malayo ngayon. Ngunit ikaw ay mananatili dito sa akin, kasama si Luisito at si Lola Guadalupe. Magpakailanman? Magpakailanman. Tiningnan ni Jasmine si Pia. Dadalo ka po ba sa akin? Tiningnan ni Pia si Javier na umiling. Marahil kapag mas malaki ka na, makikita mo kami muli. Sige po, sabi ni Jasmine. Tila tinatanggap ang sitwasyon nang may kahanga-hangang pagkahinog. Niyakap siya ni Pia sa loob ng ilang minuto habang umiiyak. Patawad, mahal ko. Patawad sa lahat. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalaro si Jasmine kasama si Luisito, pinirmahan ni Javier at Pia ang lahat ng dokumento. Opisyal niyang itinalikod ang lahat ng karapatan bilang ina. Javier, sabi niya bago umalis, alagaan mo siya ng mabuti. Lagi ko siyang inaalagaan. Ang problema ay hindi mo kailanman nakita. Alam kong mali ang lahat ng ginawa ko. Kung maibabalik ko lang ang oras, hindi mo na kaya. At ngayon, huli na ang lahat. Umalis si Pia sa bahay at sa buhay ni Javier at Jasmine magpakailanman. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang lahat, nanatili si Javier sa teras. Nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari sa loob ng 2 linggo. Lubos na nagbago ang kanyang buhay. Lumapit si Luisito. Mang Javier, maaari po ba akong magtanong? Oo naman, Luisito. Paano mo napatawad si Pia? Sino ang nagsabi na pinatawad ko siya? Ngunit hindi po kayo nagalit sa kanya sa harap ni Jasmine. Ngumiti si Javier, napakamapanuri ng bata. Luisito, may mga bagay na ginagawa ang isang tao para sa kanyang mga anak. Ang pagpapakita ng galit sa ina ni Jasmine ay hindi makakabuti para sa kanya. Naiintindihan ko, napakabuting ama niyo po. Natututo akong maging mas mabuti araw-araw. At maaari ba kitang tawaging Mang Javier pa rin? Paano kung tawagin mo lang akong Papa? Ngumiti ng malaki si Luisito. Papa! Javier, Papa lang. Anak na kita ngayon, Luisito, at kapatid na ako ni Jasmine. Oo, magkapatid kayo. Niyakap siya ni Luisito. Salamat po sa pagligtas sa aming pamilya. Kayo ang nagligtas sa akin. Sa mga sumunod na buwan, perpektong nag-adjust ang bagong pamilya. Nagsimulang mag-therapy si Jasmine at unti-unting nalampasan ang trauma. Si Luisito ay nag-enroll sa isang mas mahusay na paaralan at nagsimulang mangarap na maging veterinarian para makatulong sa mas maraming hayop tulad ni Luningning. Si Lola Guadalupe ay naging lola na hindi kailanman nagkaroon si Jasmine. Tinuruan niya itong magluto, nagkukuwento at nagbibigay ng payo sa buhay. Muling ngumiti ng totoo si Javier sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Umunlad ang kanyang negosyo at mayroon siyang lakas na magtrabaho. Alam na babalik siya sa bahay at makakahanap ng pagmamahal at pagmamahal. Si Luningning ay opisyal na naging aso ng pamilya at patuloy na tumulong sa ibang tao na makahanap ng nawawalang miyembro ng pamilya, laging kasama ni Luisito. Pagkalipas ng 1 taon, nag-organisa si Javier ng isang selebrasyon para ipagdiwang ang muling pagsilang ni Jasmine. Inimbitahan niya ang lahat ng kaibigan, kapitbahay at mga taong tumulong sa kanila. Dumalo si Aling Lourdes, ang nurse, at personal na humingi ng tawad kay Jasmine. Dumating din si Dr. Jose, na naging kaalyado sa laban kontra sa palsipikasyon ng mga medikal na dokumento. Si Estela, ang babaeng nag-alaga kay Jasmine, ay inimbitahan din.
Siya ay naging isang uri ng tiya ng bata, regular na bumibisita. Papa, sabi ni Jasmine sa panahon ng selebrasyon, pwede po ba akong magbigay ng talumpati? Oo naman, mahal ko. Umakyat si Jasmine sa isang upuan at humingi ng atensyon sa lahat. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng tumulong sa akin, lalo na po kay Luisito at kay Luningning na nakahanap sa akin, at kay Papa na hindi kailanman sumuko sa akin, at kay Lola Guadalupe na nagtuturo sa akin ng mahalagang bagay araw-araw. Nagpalakpakan ng lahat na may emosyon, at gusto ko po sabihin na may natutunan po akong mahalaga. Ang pamilya po ay hindi lang ang may parehong dugo. Ang pamilya po ay ang nagmamahal sa atin ng totoo. Naramdaman ni Javier na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ang kanyang anak ay naging isang matalino at matatag na bata sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng mga bisita, nagtipon ang pamilya sa sala. Luisito, sabi ni Javier, naaalala mo ba nang hanapin mo ako sa sementeryo? Naaalala ko po. Ano ang nagpatibay sa iyo na buhay si Jasmine? Si Luningning, Papa. Hindi po siya kailanman nagkakamali. Pero mayroon din po akong naramdaman sa puso ko na sinasabi na kailangan ng tulong ni Jasmine. At kayo, Lola Guadalupe, hindi po ba kayo nagtaka nang dumating si Luisito sa bahay at sinasabing maninirahan siya sa isang malaking bahay kasama ang isang negosyante? Naisip ko po na nananaginip lang ako. Tumawa siya. Pero nang makilala ko po kayo, nakita ko po na kayo ay isang taong may mabuting puso at lagi po naming alam na may espesyal na kakayahan si Luisito na tumulong sa mga tao. Anong kakayahan, Lola? Tanong ni Jasmine. Ang kakayahan ng puso. Anak ko, may ilang tao na ipinanganak na may napakalaking puso na hindi sila makakita ng pagdurusa nang hindi gustong tumulong. Gusto ko rin pong magkaroon ng ganoong kakayahan, sabi ni Jasmine. Mayroon ka na, mahal ko, sabi ni Javier. Pinatawad mo si Mama kahit pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Iyan ang pagkakaroon ng malaking puso. At makakatulong po ba ako kay Luisito at kay Luningning na makahanap ng ibang tao? Kapag lumaki ka pa ng kaunti, oo, napakabuti. Magiging pamilya tayo ng mga bayani. Nagtawanan ng lahat sa inosensya ni Jasmine. Pagkalipas ng 2 taon, 17 taong gulang si Luisito at nakatanggap ng regalo na motorsiklo para makatulong sa paghahanap. Si Jasmine, na ngayon ay 10 taong gulang, ay kasama na sa ilang mas simpleng investigasyon. Nagtatag si Javier ng isang foundation para tumulong sa mga pamilya na dumaranas ng parehong sitwasyon na kanyang naranasan. Ang Jasmine Foundation ay nakapagtipon na ng 10-10 pamilya. Sumikat si Luningning sa rehiyon at nakatanggap ng maraming parangal para sa kanyang trabaho. Si Luisito ay naging isang uri ng child consultant ng pulisya sa mga kaso ng nawawalang tao. Si Lola Guadalupe, sa edad na 73, ay mas aktibo kaysa kailanman. Pinagsama-sama ang mga gawain ng foundation at inaalagaan ang lahat ng mga bata na dumadating doon. Isang umaga, nakatanggap si Javier ng tawag na muling magbabago sa kanilang buhay. Hello, Senyor Javier. Senyor, si Chief Inspector Beatriz Garcia po ito. May kaso po ako na sa tingin ko ay interes nyo. Sabihin nyo po. Isang 20 taong gulang na bata ang nagpipilit na buhay ang kanyang 15 taong gulang na ate sa kabila ng pagiging nawawala sa loob ng 1 taon. Ang kanyang kwento ay halos katulad ng kay Luisito. Ngumiti si Javier. Ano po ang pangalan ng bata? Diego. Diego Morales. Dalhin niyo po siya rito sa bahay. Mag-uusap po kami. Sigurado po kayo? Oo naman. Laging may espasyo ang aming pamilya para sa isa pang bata. Nang dumating si Diego sa bahay ni Javier, agad na nakaramdam ng pagkakapareho si Luisito sa kwento ng bata. Diego, ano ang pangalan ng ate mo? Lorna. Nawala po siya nang bumalik siya mula sa paaralan. At sigurado ka ba na buhay siya? Opo. Nakita ko po siya sa palengke noong nakaraang linggo. Pero nang subukan ko po siyang lapitan, dinala po siya ng isang lalaki. Lumapit si Jasmine kay Diego. Huwag kang mag-alala, hahanapin po siya ni na Luisito at Luningning. Sila po ang pinakamahusay sa mundo diyan. Tiningnan ni Javier ang kanyang bagong pamilya at naramdaman ang kanyang puso na puno ng pasasalamat. Si Luisito ay naging isang responsableng at determinado na binata. Si Jasmine ay lumalaki na matatag at mapagbigay. Si Lola Guadalupe ang lola na nararapat sa lahat ng bata. At si Luningning ay patuloy na nagliligtas ng mga pamilya gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang pang-amoy at gintong puso. Diego, sabi ni Javier, paano kung manatili ka rito sa amin habang hinahanap natin ang ate mo? Seryoso po kayo? Seryosong seryoso.
Laging bukas ang bahay na ito para sa sino mang nangangailangan. At kung hindi po namin makita ang ate ko, mahahanap natin siya, sabi ni Luisito ng may kumpiyansa. At kahit na matagalan, magkakaroon ka ng pamilya rito. Pero ayaw ko po ng bagong pamilya, gusto ko po ang ate ko. At magkakaroon ka ng ate mo, sabi ni Jasmine. Pero magkakaroon ka rin ng aming pamilya. Maaaring magkaroon ng ilang pamilya ang isang tao. Ngumiti si Diego sa unang pagkakataon mula nang dumating siya. Nang gabing iyon, sa panahon ng hapunan, nag-toast si Javier para sa aming pamilya na patuloy na lumalaki at para sa lahat ng pamilya na muling pagtitipunin natin. Para sa pamilya, sigaw ng lahat ng sabay-sabay. Tumahol si Luningning bilang tanda ng pag-apruba na parang lubos niyang naiintindihan ang nangyayari. Mahal na tagapakinig, kung ikinasisiyahan mo ang kwento, samantalahin ang pagkakataong mag-like at higit sa lahat mag-subscribe sa channel. Malaki ang tulong niyan sa amin na nagsisimula pa lang. Ituloy. Pagkalipas ng 3 linggo, natagpuan ni Luningning si Lorna sa isang abandonadong bahay sa labas ng lungsod. Siya ay pinipigilan ng isang mag-asawa na pinagtatrabaho siya bilang katulong kapalit ng pagkain. Naging emosyonal ang muling pagkikita ni Diego at Lorna. Umiyak ng magkasama ang magkapatid ng ilang oras habang pinapatahan sila ng buong pamilya. Javier, sabi ni Lorna, nang kumalma siya. Ikinuwento po sa akin ni Diego na inalagaan niyo po siya habang hinahanap ako. Tama po yan. At patuloy naming aalagaan kayong dalawa kung gusto nyo. Paano po iyan? Mayroon po ba kayong matitirahan? Nakatira po kami sa aming tiya, ngunit siya po ay lasinggero at sinasaktan po kami. Kaya po ako tumakas sa bahay. At sumunod po si Diego sa akin, pero nawala po kami. Tiningnan ni Javier si Lola Guadalupe na tumango. Paano kung manatili kayo rito sa amin kahit na pansamantala lang hanggang sa maayos ang inyong sitwasyon? Pero ang dami po namin, hindi po kami manggugulo, kailanman, sabi ni Jasmine. Kung mas maraming tao sa pamilya, mas masaya. Tama siya, sabi ni Luisito. Dumating ako rito mag-isa at ngayon may papa, kapatid, lola at aso pa. Tinanggap ni Lorna at Diego na manatili. Sa mga sumunod na buwan, ang bahay ni Javier ay opisyal na naging pansamantalang tahanan para sa mga batang nasa panganib. Legal niya itong isinaayos at ginawang isang uri ng silungan, ang bahagi. Si Lola Guadalupe, na ngayon ay may opisyal na titulo bilang lola ng bahay, ang nag-ayos ng pang-araw-araw na gawain ng lahat ng mga bata. Sina Luisito at Jasmine ang tumulong sa mga mas bata sa mga homework. Si Luningning, patuloy na naghahanap ng tao si Luningning. Hindi kailanman naisip ni Javier na ganito ang takbo ng kanyang buhay. Mula sa isang matagumpay ngunit nag-iisang negosyante, naging ama siya ng isang malaki at masayang pamilya. Isang hapon, habang pinagmamasdan ang lahat ng mga bata na naglalaro sa bakuran, nakatanggap siya ng hindi inaasahang bisita. Senyor Javier, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita ang isang dalagita na may edad 20 sa pinto. Opo, ako po si Felicia. Felicia Garcia, narinig ko po na tumutulong po kayo sa paghahanap ng mga nawawalang tao. Inimbitahan siya ni Javier na pumasok. Mayroon sa kanyang pangalan ang pamilyar. Paano po ako makakatulong? Hinahanap ko po ang aking nakababatang kapatid. Ang pangalan niya po ay Luisito, pero Lapo ang tawag ng lahat sa kanya. Naramdaman ni Javier na bumilis ang kanyang puso. Luisito. Lumitaw si Luisito sa pinto ng sala nang marinig ang usapan. Felicia. Tumakbo ang magkapatid sa isa't isa at niyakap ng umiiyak. Luisito, kapatid ko, hinanap kita sa lahat ng dako. Felicia, alam kong buhay ka. Alam ko. Nasaksihan ni Javier ang eksena na may emosyon. Sumasara ang bilog. Saan ka ba nagpunta sa lahat ng panahong ito? Tanong ni Luisito sa kanyang ate. Nakahanap ako ng trabaho sa isang probinsya. Nanirahan ako doon ng 2 taon, nag-ipon ng pera para bumalik sa Cebu at hanapin ka. At bakit ka tumakas sa bahay? Ang nobyo po ng aming mama. Sinaktan po niya ako. Tumakas po ako para protektahan ang sarili ko, pero ayaw ko po sanang iwan ka. Ayos lang, Felicia. Magkasama na tayo ngayon. Tiningnan ni Felicia ang paligid at nakita ang lahat ng mga bata na nakatingin. Luisito, anong lugar ito? Bahay po namin. Inaalagaan po kami ni Papa Javier. Papa Javier, tiningnan ni Luisito si Javier nang may pagmamahal. Inampon po niya ako nang mag-isa ako. Binigyan niya po ako ng pamilya at ngayon nag-aalala si Felicia. Ipapahintulot niya rin po ba akong manatili? Felicia, sabi ni Javier.
Ang isang tao na nagturo kay Luisito na maging kasing ganda at mapagbigay tulad niya ay laging may lugar sa aming pamilya. Paano po iyan? Ikinuwento sa akin ni Luisito na ikaw ang nagturo sa kanya na tumulong sa ibang tao, na sinasabi mo na kapag mayroon kang talento, kailangan mong gamitin iyon para gumawa ng kabutihan. Ngumiti si Felicia sa pagitan ng luha. Naalala niya iyon. Naaalala ko po ang lahat ng itinuro niyo sa akin, Felicia, at ginagamit ko po iyon araw-araw. Felicia, sabi ni Jasmine habang lumalapit, magiging kapatid ko rin kayo kung tatanggapin niyo po ako. Oo naman, tatanggapin ka namin. Sigaw ng lahat ng mga bata ng sabay-sabay. Lumapit si Lola Guadalupe at niyakap si Felicia. Maligayang pagdating sa pamilya, anak ko. Nang gabing iyon, sa hapunan, tiningnan ni Javier ang malaking mesa na ipinagawa niya para magkasya ang buong pamilya. 12 tao na sila ngayon. Siya, si Jasmine, si Luisito, si Felicia, si Lola Guadalupe, si Lorna, si Diego, at 5 pang bata na dumating sa mga nakaraang buwan. Mga bata, sabi niya. Gusto ko pong mag-anunsyo. Huminto ang lahat sa pagkain at tumingin sa kanya. Nagpasya po ako na opisyal na ampunin ang lahat ng mga bata sa bahay. Legal po kayong magiging mga anak ko. Tumagal ng ilang segundo ang katahimikan. Pagkatapos ay sumabog ang mesa sa hiyawan ng kagalakan at palakpakan. Seryoso po kayo, Papa? Tanong ni Luisito. Seryosong seryoso. Nakausap ko na si abogado. Usapin na lang ito ng papeles. Ay, pwede po ba kaming pumili ng aming pangalan? Tanong ng isa sa mga pinakabatang bata. Paano po iyan? Pwede po ba akong tawagin ding Jasmine Mendoza? Tiningnan ni Javier si Jasmine na tumango ng may sigla. Oo naman, lahat kayo ay magiging Mendoza. Luisito Mendoza, sigaw ni Luisito. Felicia Mendoza, Lorna Mendoza, Diego Mendoza. Naghiyawan ang lahat ng kanilang bagong pangalan na masaya. At si Luningning? Tanong ni Jasmine. Magiging Luningning Mendoza din siya. Oo naman, tumawa si Javier. Pamilya rin si Luningning. Tumahol si Luningning na parang sinasang-ayunan ang desisyon. Pagkalipas ng 2 taon, malaki na ang Jasmine Foundation. Iniwan ni Javier ang orihinal na kumpanya at inilaan ang buong oras sa trabahong panlipunan. Si Luisito, na ngayon ay 17 taong gulang, ay opisyal na tagasanay ng mga aso na naghahanap. Si Jasmine, na may edad 12, ay nag-aasikaso na ng mga kaso ng nawawalang bata. Si Felicia, sa edad na 21, ay nag-aaral ng psikolohiya para tumulong sa mga pamilya na dumaranas ng trauma. Si Lorna ay nag-aaral ng batas para ipagtanggol ang mga kaso ng mga batang inabandona. Gusto ni Diego na maging mamamahayag para magkwento ng mga kwento ng pagtagumpay. Si Lola Guadalupe, sa edad na 75, ay naging isang iginagalang na tao sa komunidad at nakatanggap ng maraming parangal para sa kanyang trabahong panlipunan. Si Luningning ay isang 80 taong gulang na aso na, ngunit aktibo pa rin at nakasanayan na ang 3 tuta na nagtatrabaho din sa foundation. Isang umaga, nakatanggap si Javier ng tawag na nagulat sa kanya. Hello, Senyor Javier. Dito po si Mang Manuel. Naaalala niyo po ako? Nag-isip si Javier sa loob ng ilang segundo. Mang Manuel ng panaderya sa dating barangay ko? Eksakto po, Senyor. Nakita ko po ang isang report tungkol sa inyo sa telebisyon kahapon. Nakaka-proud po. Salamat, Mang Manuel. Senyor, tumawag po ako dahil may apo po ako na nawala 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi po siya makita ng pulisya. Sa tingin niyo po, maaari po ba kayong magpadala ng address? Pupunta po kami ngayong araw na mismo. Tinawagan ni Javier si Luisito at Jasmine. Mga bata, mayroon tayong bagong kaso. Saan, Papa? Tanong ni Jasmine. Sa dating barangay ko, si Mang Manuel ng panaderya. Si Mang Manuel na laging bumabati sa iyo kapag bumibisita ka sa sementeryo? Tanong ni Luisito. Siya mismo. Kung ganoon, umalis na tayo, sabi ni Jasmine. Lagi siyang mabait sa aming pamilya. Kinuha nila si Esperanza, ang pinakamaranasang aso sa mga anak ni Luningning, at nagtungo sa barangay. Sinalubong sila ni Mang Manuel na umiiyak. Senyor Javier, maraming salamat po sa pagpunta. Nawala po si Nonoy habang naglalaro sa plaza. 6 na taong gulang pa lang po siya. Saan siya huling nakita? Doon po sa plaza sa kanto. Mayroon po ba kayong damit niya na hindi pa nalalabhan? Mayroon po akong t-shirt na suot niya noong nakaraang araw. Inamoy ni Esperanza ang t-shirt at agad na nagpakita ng interes. May nakita po siya, sabi ni Luisito. Esperanza, hanapin! Dinala sila ng aso sa ilang kalye. Humihinto paminsan-minsan para amuyin. Pagkalipas ng 1 oras,
Huminto siya sa tapat ng isang lumang bahay. Nandito, sabi ni Luisito. Sigurado ka? Humihinto lang po si Esperanza kapag sigurado. Kumatok sila sa pinto. Isang babae ang sumagot. Magandang hapon po, Aling Elena. Hinahanap po namin ang isang nawawalang bata. Wala pong bata dito. Ngunit sa sandaling iyon, Masa, isang boses ng bata ang sumigaw mula sa loob. Lola, pwede po ba akong maglaro sa bakuran? Nonoy, sigaw ni Javier. Nonoy, ang lolo mo si Mang Manuel ang nagpadala sa amin para hanapin ka. Lolo Mang Manuel! Tumakbo ang bata. Nasaan po siya? Nasa bahay siya, naghihintay sa iyo, champion, sabi ni Jasmine, lumuluhod sa taas ng bata. Sinubukan ng babae na pigilan si Nonoy na lumabas, ngunit dahan-dahang pinigilan siya ni Luisito. Aling Elena, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit narito ang batang ito? Siya po ay nawawala sa kalye. Inaalagaan ko lang po siya ng 2 linggo nang hindi sinasabi sa pamilya. Hindi ko po alam kung sino ang hahanapin. Binuhat ni Javier si Nonoy. Ayos ka ba, champion? Opo. Binigyan po ako ni Lola Elena ng pagkain at hinayaan po akong manood ng telebisyon. Bakit hindi ka umuwi? Sabi po niya. Naglakbay daw po si Lolo Mang Manuel at kukunin po ako pagbalik niya. Tiningnan ni Javier ang babae na yumuko. Aling Elena, desperado po ang pamilya na hinahanap siya. Miss ko lang po magkaroon ng bata sa bahay. Malayo po ang mga apo ko, hindi po nila ako kailanman binibisita. Naramdaman ni Javier ang awa sa babae. Aling Elena, paano kung bisitahin niyo po ang aming foundation? Marami po kaming bata na gustong magkaroon ng isang mapagmahal na lola tulad ninyo. Seryoso po kayo? Seryosong seryoso. Pero una, kailangan nating ibalik si Nonoy kay Lolo Mang Manuel. Naging emosyonal ang muling pagkikita ni Mang Manuel at Nonoy. Umiyak ang matanda sa pagkaligtas habang niyayakap ang kanyang apo. Senyor Javier, paano ko po? Hindi mo kailangan magpasalamat, Mang Manuel. Kapitbahay tayo habang buhay. At si Aling Elena, anong mangyayari sa kanya? Tutulungan din namin siya. Miss lang niya magkaroon ng pamilya malapit. Pagkalipas ng 1 linggo, nasa foundation si Aling Elena, tumutulong sa mga pinakabatang bata at nakakaramdam ng pagiging kapaki-pakinabang muli. Regular siyang binibisita ni Nonoy. Tinatawag siyang Lola Elena. Pinagmamasdan ni Javier ang lahat ng ito at nagmuni-muni kung paano naging isang kadena ng kabutihan ng buhay. Isang nawawalang bata ang nagdulot ng isang pamilya. Ang pamilyang iyon ay dumami sa 10 iba pang pamilya. At ngayon, ang mga pamilyang iyon ay nagkakalat ng pagmamahal sa buong bansa. Isang hapon, nasa teres siya ng bahay, pinagmamasdan ng mga bata na naglalaro nang lumapit si Jasmine. Papa, pwede po ba akong magtanong? Lagi, mahal ko. May pinagsisisihan po ba kayo sa buhay niyo? Nag-isip si Javier sa loob ng ilang segundo. Hindi, Jasmine. Kahit na ang mga masasamang sandali, dahil sa pamamagitan ng mga iyon, natutunan kong pahalagahan ang mga mabuti. Kahit na po noong panahong malungkot kayo sa pag-aakalang nawala ako. Kahit na iyon, dahil ang panahong iyon ang nagpatindi sa akin kung gaano kakahalaga sa akin. At sa tingin niyo po pinagsisisihan ni Mama na inabandona niya ako? Sa tingin ko oo. Sa mga huling buwan niya rito, nakita kong naintindihan niya kung gaano siya nagkamali. Papa, minsan naiisip ko siya at hindi ako nakakaramdam ng galit. Bakit? Kasi po kung hindi niya ginawa iyon, baka hindi po natin kailanman nakita si Luisito. At kung wala si Luisito, hindi po natin nakita ang lahat ng iba pang bata. At si Lola Guadalupe ay walang malaking pamilya at hindi po sisikat si Luningning. Ngumiti si Javier sa karunungan ng kanyang anak. Kung ganoon, sa tingin mo nangyari ang lahat dahil sa isang dahilan? Sa tingin ko oo. Laging sinasabi ni Lola Guadalupe na ginagawa ng Diyos na maging mabuti ang masama kapag may pananampalataya tayo. At may pananampalataya ka ba? Opo. Pananampalataya sa aming pamilya, pananampalataya sa aming trabaho, pananampalataya na tutulong pa kami sa maraming tao. Niyakap ni Javier si Jasmine. May pananampalataya rin ako sa iyo, sa aming pamilya, sa aming kinabukasan. Papa. Opo, salamat. Bakit? Sa hindi pagsukong kailanman sa akin. Salamat sa iyo, mahal ko, sa paggawa sa akin na isang mas mabuting tao. Nang gabing iyon, sa panahon ng hapunan ng pamilya, inihayag ni Javier na gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Mga kaibigan, sabi niya, iniisip kong magsulat ng libro tungkol sa aming kwento. Napakagandang ideya, sabi ni Lorna. Pero gusto kong tulungan kayo ng lahat. Ikukuwento ni Luisito ang tungkol sa trabaho sa mga aso. Jasmine ang tungkol sa pagiging nawawalang bata.
Felicia ang tungkol sa aspetong psikolohikal. Lorna ang tungkol sa legal na bahagi. At ako, Papa? Tanong ni Diego. Tutulungan mo akong magsulat. Ikaw ay mamamahayag. Mas alam mo ang mga teknik ng pagsusulat. At si Lola Guadalupe? Tanong ni Jasmine. Ikukuwento ni Lola ang tungkol sa karunungan sa buhay at kung paano bumuo ng isang pamilya ng puso. Ano ang magiging pangalan ng libro? Tanong ni Luisito. Nag-isip sandali si Javier. Senyor, buhay pa ang iyong anak. Ang kwento kung paano naging pag-ibig ang isang kasinungalingan. Perpekto, sabi ni Lola Guadalupe. Eksakto iyon ang nangyari rito. Pagkalipas ng 2 taon, inilabas ang libro at naging bestseller sa buong bansa. Ang kita mula sa benta ay inilaan ng buo sa pagpapalawak ng foundation. Inimbitahan si Javier na magbigay ng mga panayam sa iba't ibang universidad at internasyonal na kaganapan. Lagi niyang kasama ang isang miyembro ng pamilya, ipinapakita na ang trabaho ay resulta ng pagkakaisa. Ang Jasmine Foundation ay nakapagtipon na ng mahigit 1,000 pamilya at direktang natulungan ang 3,000 bata. Ang metodong binuo ni Luisito at ng mga aso ay pinag-aaralan ng mga universidad at ginagamit ng iba't ibang organisasyon sa buong mundo. Sa ika-10 anibersaryo ng muling pagkikita ni Javier at Jasmine, nag-organisa sila ng isang malaking selebrasyon sa punong tanggapan ng foundation. Daan-daang pamilya na pinagsama-sama ng organisasyon ang dumalo. Dumalo rin ang mga otoridad, mamamahayag, voluntaryo at donor. Umakyat si Javier sa entablado para magbigay ng talumpati. 10 taon na ang nakakaraan. Ako ay isang taong nawasak ng sakit ng pagkawala. Naniwala akong tapos na ang buhay ko. Ngayon tinitingnan ko ang publikong ito at nakikita ko ang daan-daang pamilya na pinagsama-sama, libu-libong bata na masaya, 10-10 kabataan na iniaalay ang kanilang buhay para tumulong sa ibang tao. Nagpalakpakan ang publiko, ngunit wala sa mga ito ang magiging posible kung wala ang ilang napaka-espesyal na tao. Si Luisito, na nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan ang isang estranghero na desperado sa isang sementeryo. Si Lola Guadalupe, na nagturo sa atin kung sino ang pamilya na nagmamahal, hindi ang may parehong dugo. At higit sa lahat, si Jasmine, na kahit bata pa ay nakahanap ng lakas para magpatawad at magmahal ng walang kondisyon. Huminto si Javier na may emosyon. Kung may natutunan akong aral sa loob ng 10 taon na ito, iyon ay walang sitwasyon na napakasama na hindi maaaring maging isang magandang bagay. Walang sakit na napakalaki na hindi maaaring magdulot ng pag-ibig at walang pamilya na napira-piraso na hindi maaaring muling itayo. Tumayo ang publiko sa isang malakas na palakpakan na tumagal ng ilang minuto. Umakyat si Luisito sa entablado at niyakap si Javier. Papa, salamat po sa pagtitiwala sa akin noong ako ay bata pa lang na may kakaibang ideya. Salamat sa iyo sa pagligtas sa buhay ko, anak. Umakyat din si Jasmine sa entablado. Papa, noong bata pa po ako at nawawala, lagi ko po pinapanaginipan na balang araw ay makikita mo ako. Ang hindi ko po alam ay kapag nakita mo ako, makikita po natin ang buong pamilya. Umakyat sina Felicia, Lorna, Diego at ang lahat ng iba pang bata sa entablado. Si Lola Guadalupe, na ngayon ay 83 taong gulang, ngunit matatag pa rin, ay dinala sa isang pinalamuti-ang wheelchair. Lola, sabi ni Jasmine sa mikropono, gusto niyo po bang magsalita? Kinuha ni Lola Guadalupe ang mikropono na may nanginginig na kamay, ngunit matatag ang boses. Gusto ko lang po sabihin na umabot ako ng 83 taong gulang na iniisip na natatapos na ang buhay ko. Ngunit ang huling 10 taon na ito ang pinakamasaya sa aking buhay dahil natutunan ko na hindi tumatanda ang isang tao kapag nag-aalaga ng mga bata, bumabata ka. Nagtawanan at nagpalakpakan ang publiko. At gusto ko po sabihin sa lahat ng pamilya na naririto, hindi po kayo pinagsama-sama ng hindi sinasadya. Pinagsama-sama po kayo ng pagmamahal at laging nakakahanap ng paraan ang pagmamahal. Pagkatapos ng selebrasyon, nagtipon ang pamilya sa bahay para sa isang mas pribadong salo-salo. Tiningnan ni Javier ang paligid ng sala na puno ng mga taong mahal niya at naramdaman niya na siya ang pinakamayaman na tao sa mundo. Mga kaibigan, sabi niya, gusto ko pong gawin ang huling bagay ngayon. Ano, Papa? Tanong ni Luisito. Gusto kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo. Papa, hindi na po kailangan, nagsimula si Jasmine. Oo, kailangan. Luisito, salamat sa pagtuturo sa akin na ang halaga ay walang edad. Jasmine, salamat sa pagpapakita sa akin na laging nananaig ang pag-ibig sa galit. Lola Guadalupe,
Salamat sa pagtuturo sa akin na ang karunungan ay nakukuha sa puso, hindi sa edad. Tumungo si Javier sa ibang anak. Felicia, salamat sa pagpapakita sa akin na ang pagpapatawad ay nagpapagaling sa lahat ng sugat. Lorna, salamat sa pagtuturo sa akin na ang hustisya ay ginagawa ng may himala, hindi sa paghihiganti. Diego, salamat sa pagpapakita sa akin na ang katotohanan ay sinasabi ng may sensibilidad. Tiningnan niya ang lahat ng iba pang bata sa bahay. At kayo, mga anak ko ng puso, salamat sa pagtuturo sa akin na ang pamilya ay itinayo araw-araw na may maliliit na kilos ng pagmamahal. At si Luningning at ang kanyang mga tuta, tanong ng isa sa mga pinakabatang bata. Oo, ngumiti si Javier. Luningning, salamat sa pagtuturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi kailangan ng mga salita, esperansa, fe at milagro. Salamat sa pagpapatuloy sa trabaho ng inyong ina ng may malaking pagmamahal. 3 tuta ang winagayway ang kanilang buntot na parang naiintindihan ang pasasalamat. Ngayon, sabi ni Lola Guadalupe, dumating ang oras ng aking pasasalamat. Ano Lola? Salamat Diyos sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon na maging masaya at sa pagbibigay sa akin ng pinakamagandang pamilya na maaaring pangarapin ng isang matanda. Amen, sabi ng lahat ng sabay-sabay. Nang gabing iyon, nang matulog ang lahat ng mga bata, dumaan si Javier sa mga kwarto, sinisigurado na ayos ang lahat ng mga bata. Sa kwarto ni Jasmine, natutulog siya na yakap-yakap ang isa sa mga tuta ni Luningning. Sa kwarto ni Luisito, nag-aaral pa rin siya, naghahanda para sa isang dog training congress. Sa kwarto ni Lola Guadalupe, natutulog siya na may ngiti sa kanyang mukha. Pumunta si Javier sa kanyang sariling kwarto at bago matulog ay binuksan niya ang drawer ng nightstand. Doon sa loob, iningatan niya ang unang larawan na kinunan ni Luisito ng pinagsama-samang pamilya noong araw na natagpuan si Jasmine. Sa larawan, masaya ang lahat, ngunit nagdududa pa rin na parang hindi sila makapaniwala na totoo iyon. Ngayon, 10 taon na ang nakakaraan. Ang pagdududang iyon ay naging katiyakan. Sila ay tunay na isang pamilya. Ibinalik ni Javier ang larawan sa drawer at humiga. Bago matulog, nanalangin siya ng tahimik. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon na maging ama. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang pamilya ay ang pinili natin na mahalin. At salamat sa pagtuturo sa akin na kahit ang pinakamalaking trahedya ay maaaring maging pinakamalaking pagpapala. Kinaumagahan, nagising si Javier sa tunog ng tawanan na nagmumula sa kusina. Bumaba siya at nakita ang buong pamilya na naghahanda ng isang espesyal na almusal. Sorpresa papa! Sigaw ng lahat nang makita siya. Anong sorpresa ito? Nagpasya po kami na ipagdiwang ang unang araw ng pasasalamat sa isang espesyal na almusal, paliwanag ni Felicia. Pero hindi bukas ang araw ng pasasalamat. Hindi po kami makapaghintay, sabi ni Jasmine na tumatawa. Napakasabik po kami na simulan ang tradisyon. Tiningnan ni Javier ang buong mesa at ang pinagsama-samang pamilya. Si Luningning III, ang apo ni Luningning, ay nakahiga sa kanyang paanan. Iniaayos ni Lola Guadalupe ang mga plato sa tulong ng mga pinakabatang bata. Nag-uusap sina Luisito at Felicia tungkol sa isang bagong proyekto ng foundation. Sina Lorna at Diego ay nagpaplano ng isang kampanya ng kamalayan at si Jasmine, ang kanyang nawawala at natagpuang anak, ang nag-aasikaso sa lahat na may pinakamagandang ngiti sa mundo. Mga kaibigan, sabi ni Javier na may emosyon, maari po ba akong sabihin sa inyo ng isang bagay? Oo naman, Papa. Kung kailangan kong danasin muli ang lahat, dadanasan ko ito ng eksakto dahil bawat sandali ng sakit ay nagdala sa akin dito at dito ang pinakamasayang lugar sa mundo. Papa, sabi ni Luisito, naghanda po kami ng sorpresa para sa inyo. Iba pang sorpresa? Isang kanta po na ginawa ni Jasmine. Gusto po niyang kantahin sa inyo. Namula si Jasmine sa hiya. Hindi po ito kakaiba. Isang simpleng kanta lang po. Kumanta ka, anak. Nilinis ni Jasmine ang kanyang lalamunan at nagsimulang kumanta sa kanyang matamis na boses. May isang tatay na nawalan ng kanyang munting anak. Umiiyak siya araw-araw na iniisip siya. Isang mabait na bata ang nagsabi, "Huwag nang umiyak, buhay pa siya." At ganyan nagsimula ang aming pamilya. Sa maraming pagmamahal, lumaki ang aming pamilya. Ngayon, marami kami, ngunit hindi nahati ang pag-ibig. Dumami ito, dumami. Pamilya ng puso. Tunay na pamilya, pamilya na itinayo ng pag-ibig. Nang matapos siya, umiiyak ang lahat sa emosyon. Jasmine, napakagandang kanta, sabi ni Javier habang niyayakap ang kanyang anak.
Ito ang aming opisyal na kanta, Papa. Ang kanta ng pamilya Mendoza. Perpekto. Ngayon opisyal na tayong isang kumpletong pamilya. Mayroon tayong bahay, tradisyon, musika at maraming himala at aso. Sigaw ng isa sa mga pinakabatang bata. At mga aso rin, tumawa si Javier. Katapusan ng kwento. Ngayon, ikwento niyo po sa amin, ano ang masasabi niyo sa kwento ni na Javier, Luisito at Jasmine? Sa tingin niyo ba talaga kayang pagsamahin ng pag-ibig ang mga pamilya? Iwanan ang iyong komento na may taos-pusong salita. Napakahalaga ng iyong opinyon sa amin at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang iba pang nakakapanabik na kwento tulad nito.